Hello, magandang araw sa inyo mga ka-dirt. Nandito tayo para i-review tong ating bagong item na nabili. Datatec Performance Drop-in Filter and Aluminum Turbo Pipes. Tara, review natin to. So ayun, nagpe-prepare na tayo para ikabit natin tong Datatec filter and ating aluminum turbo pipes. I-review natin talaga to kung may gains ba siya or for aesthetic lang. Ayun, tinimelapse na natin yung video para mapaikli natin at fast review lang naman itong gagawin natin. Hindi na natin nitiduro yung kung paano ba siya ikabit o ano. Bigyan ko na lang kayo ng tip mga boss. Pag magkakabit kayo ng aluminum na turbo pipes, make sure nyo yung mga fittings and clamps nito is perfectly fit. Kasi pagka hindi nyo na higpitan to ng maayos at hindi nyo na kita yung tamang pag-install ng fittings nito, magkakaroon siya ng boost leak. Imbis na magkaroon ng performance gain yung sasakyan nyo, malilesin pa yung performance nito. And also, pagka may boost leak ang sasakyan natin, hindi siya maganda kasi, yung fuel and air mixture niya is maglilin. Kumbaga yung timpla. Kasi, yung hangin na pumapasok sa chamber is hindi enough, hindi sila balance na dalawa. So, may tendency na mas uminit yung temperature ng makina nyo kasi, yun nga, lean yung mixture ng fuel and air. Saka isang tip pa mga boss, pagka magkakabit kayo ng mga aluminum turbo pipes, mas magandang meron kayong impact wrench para mas mapabilis yung trabaho nyo. Then, i-manual nyo na lang yung yung talagang paghihigpitan nyo na, i-manual nyo na lang para makita nyo at matansya nyo rin kung gano'n siya kahigpit. Yung tipong hindi nyo na talaga siya naiikot para maiwasan natin yung boost leak. Ayun, medyo malapit na tayo matapos. Malapit na matapos yung pag-install sa may turbo na aluminum pipe. Ayun mga ka-dirt, tapos na natin i-install yung turbo pipes. Install na natin tong Datatec drop-in filter. Performance filter siya, washable. Ayan, install na namin. Tingnan natin kung talagang may gains ba tong dalawa na to or for aesthetic purpose lang, kung para maganda lang ba tingnan yung engine bay. Yun, masasagot natin yan pag na-testing natin yung performance. So as you see mga ka-dirt, mas slim yung yung Datatec filter compare sa stock. Yan, papakita natin mamaya yung stock. Mas slim siya. And also parang mas heavy duty siya tignan. Ayan o. Ayan, install na natin. Tanggalin muna natin yung stock na air filter. So yan yung stock air filter, mas makapal siya. Then ayan o, sinukat ko pa kung talagang saktong-sakto ba siya. Kasi baka mamaya hindi siya sakto, hindi siya fit. Hindi maganda kakalabasan nun. So ayun, saktong-sakto naman yung Datatec air filter dun sa stock box ng Strada natin. Parang stock pa rin yung air filter. Yun nga lang, mas slim siya and mas parang heavy duty compared dun sa stock air filter yung paper. Ayun, start up na natin ang engine natin. Okay, fire! Ayun, double check natin yung mga fittings. Yan, pinapakiramdaman ko kung meron bang lumuwag or meron bang hindi naikpitan. Double check lang natin bago natin i-test drive. So, yun, visual check. Okay, wala namang problema. Yun. Okay, i-test drive na natin to bukas mga ka-dirt. Tingnan natin kung may gains ba or wala. Kasi pag wala, for aesthetic purpose lang siya. Yun mga ka-dirt, papunta na tayo dun sa open area na pagte-testingan natin ang ating sasakyan. Dun tayo sa safe and private area para hindi tayo makabalan ng mga ibang tao at saka wala tayong maging problema. Kasi safety is our main priority. .53 seconds sa stock pipings and air filter. .97 seconds naman sa aluminum turbo pipes and Datatec performance filter. So ayun mga ka-dirt, lamang ng 1.56 seconds ang naka-aluminum turbo pipings and Datatec drop-in filter. So may gain talaga.
So ayun mga ka-dirt, napatunayan natin tong Datatec Tornado Air Filter and Aluminum Turbo Pipes ay may gain talaga. So 1.56 yung gain niya sa racetrack. Malaking ano yun, malaking gain yun, yung 1.56. Yung iba nga sa racetrack, milliseconds lang malaking bagay na. Saka napansin ko nung nag-upgrade ako nitong mga items na to, mas nalesen yung turbo lag niya. Pagka overtake ka, mas aggressive siya kumpara dun sa stock. Ang stock pipings kasi ng mga ganito, nag-i-inflate yan pagka nagkakaroon ng boost. Kasi ano siya, rubber. Eto mga aluminum, hindi ito nag-inflate. So, mas mabilis siguro yung daloy ng hangin. Kaya mas nag-i-improve yung performance. So, doon na tayo sa pambansang tanong ng mga tropa. Worth it ba? Para sa akin in my own opinion, worth it tong item na to. Kasi unang-una, malilesin na yung maintenance mo. Kasi yung stock na turbo pipes ng mga ganito is rubber. So, katagalan, wear and tear, nagkakaroon siya ng biyak, so magpapalit ka. Itong mga aluminum turbo pipes na to, pag hindi man siya pumutok yung pagkaka-wedding, lifetime na yan. Pangalawa, may gain siya. Aggressive siya in terms sa mga overtaking, mas nalesen yung turbo lag. So, pagka mas lesen yung time mo pag overtake ka, safe ka. Pangatlo, yung looks niya, mas better siya sa stock. Para sa akin kasi aluminum iba yung dating. Kumbaga pag binuksan mo yung hood mo, ang ganda ng mga turbo pipes nito, aluminum Overall, ang masasabi ko sa dalawang items na to, kung worth it ba siya, para sa akin, worth it parehas to. Kasi may gains, looks, and less maintenance. Kaya worth it tong item na to. At saka mga ka-dirt, itong mga kinabit nating items ay sarili kong cash ang ginamit. Walang sponsor to, hindi to paid advertisement, kaya walang bias dito sa review ko. So yun mga ka-dirt, maraming salamat sa inyo sa pagsama sa akin sa pag-review ng ating mga items na kinabit. Aluminum turbo pipes and Datatec air filter. Like, share, and follow nyo naman yung page ko for more videos na ganito, yung mga review ng mga items na pang-upgrade para malaman natin kung worth it ba siya. So yun, maraming salamat sa inyo. Peace out.